tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang napakainit at napakahalagang balita mula sa gitnang silangan ng ating tinututukan ngayon sa mga sandaling ito. Patungo na sa Doha, Qatar ang mga delegasyon mula sa Estados Unidos at Iran para sa isang kritikal na pagpupulong. Gayunpaman, nananatiling lubhang mabuway at walang katiyakan kung maghaharap nga ba ang dalawang panig dahil sa naganap na palitan ng misal. Ayon sa ulat ng White House, ipinapadala ni Pangulong Donald Trump ang kanyang manugang na si Jared Kushner kasama ang kanyang sugo na si Steve Witkoff upang pamunuan ang delegasyon ng Amerika. Sa kabilang banda, bagamat magpapadala rin ang Iran ng kanilang technical na grupo sa Qatar ngayong linggo, mariing nilinaw ng kanilang kagawaran ng ugnayang panlabas na ang pagbisitang ito ay walang anumang kinalaman sa delegasyon ng mga Amerikano. Sa isang opisyal na pahayag, binigyang diin ni Eslo Baghai, ang tagapagsalita ng Ministrong Panlabas ng Iran, na wala silang nakatakdang pulong sa mga Amerikano sa anumang antas sa mga susunod na araw. Ang matigas na pahayag na ito ay nagpapakita ng malalim na lamat at kawalan ng tiwala sa pagitan ng dalawang bansa sa kabila ng mga diplomatikong pagsisikap ng mga tagapamagitan upang sila ay mapag-usap sa iisang mesa sa Qatar. Ang hindi pagkakasunduan kung maghaharap nga ba ang dalawang bansa ay muling naglantad sa kahinaan ng kasunduan noong ika-17 ng Hunyo. Ang kasunduang ito ay naglalayong patigilin muna ang 4 na buwang digmaan na nagdulot ng malaking pinsala sa pandaigdigang daloy ng langis sa Strait of Hormuz. Bukod dito, nagdulot din ito ng matinding sakit ng ulo sa Administrasyong Trump bago ang halalan sa Amerika ngayong taon. Para kay Pangulong Trump, ang krisis na ito ay isang malaking pampulitikang hamon, lalo na't nalalapit na ang congressional elections sa darating na Nobyembre. Ang anumang pagkabigo sa diplomasya ay maaaring magamit ng kanyang mga kalaban sa politika upang punahin ang kanyang kakayahan sa ugnayang panlabas. Kaya naman, ang tagumpay sa Doha ay kritikal para sa katatagan ng kanyang administrasyon at ng buong daigdig sa pangkalahatan. Matatanda ang binigyan ng Estados Unidos at Iran ang kanilang mga sarili ng hindi bababa sa 60 araw upang ipatupad ang 14 na puntos ng Memorandum of Understanding. Layunin nitong palawigin ang tigil putukan noong Abril, pag-usapan ng programang nuklear ng Iran at bumuo ng permanenteng kapayapaan. Ngunit ang pag-unlad ng mga pag-uusap na ito ay unti-unting bumabagal at tila nawawala ng momentum sa kasalukuyan. Sa kasalukuyan, kapwa nagpapalitan ng akusasyon ang Washington at Tehran hinggil sa paglabag sa mga napagkasunduang termino. Ang bawat panig ay nagtuturo ng kasalanan sa isa't isa, na lalong nagpapahirap sa pagpapatupad ng memorandum. Ang ganitong sitwasyon ay lumilikha ng kapaligiran ng kawalan ng tiwala kung saan ang bawat galaw ng militar ng magkabilang panig ay itinuturing na banta sa marupok na kapayapaan sa gitnang silangan. Kung babalikan natin ang kasaysayan ng labanan matapos salakayin ng Estados Unidos at Israel ang Iran noong ika-28 ng Pebrero, ang trapiko sa dagat sa Strait of Hormuz ay halos maparalisa. Ang kipot na ito ay itinuturing na isa sa pinakamahalagang daanan ng enerhiya sa buong mundo dahil dito dumadaan ang halos ika-5 bahagi ng kabuuang kalakalan ng langis sa buong pandaigdigang merkado na nagpapakain sa mga bansa. Samantala, kapansin-pansin na hindi sumali ang Israel sa mga pag-uusap na ito at hayagang lumayo sa kasunduan ng Amerika at Iran. Ang hakbang na ito ng Israel ay lalong nagpakomplika sa mga diplomatikong pagsisikap ng Washington na wakasan ang labanan sa Lebanon. Ang hindi pakikilahok ng mga pangunahing kaalyado ay nagpapakita lamang ng matinding pagkakahati-hati ng mga pananaw sa rehiyon ng gitnang silangan sa usaping ito. Sa Lebanon, nagpahayag ng pagdududa si Nabih Berri, ang speaker ng parlamento at kaalyado ng Hezbollah na suportado ng Iran ukol sa hiwalay na kasunduang isinusulong ng Amerika sa pagitan ng Lebanon at Israel. Ayon sa mga analista, ang kawalan ng pagkakaisa sa mga kasunduang ito ay nagpapakita na ang kapayapaan sa buong rehiyon ay hindi basta-basta makakamit hanggat hindi natutugunan ang pinakaugat ng hidwaan ng dalawang panig. Ang pagsasara ng mahalagang daan ng tubig na ito ay nagbunsod sa pagtaas ng presyo ng langis sa higit $100 bawat bariles. Ang pagtaas na ito ay nagdulot ng mataas na inflasyon sa iba't ibang bansa, kabilang na ang Pilipinas, at naglagay ng matinding pressure kay Trump. Ang usaping ito ay direktang nakaapekto sa bulsa ng mga ordinaryong mamamayan dahil sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at transportasyon.
Dahil sa krisis na ito, maging ang ilang kasamahan ni Trump sa Partidong Republican ay nagsimula na ring pumuna sa kanyang mga naging desisyon. Binatikos nila ang Pangulo sa paglulunsad ng mga operasyong militar nang walang pahintulot mula sa Kongreso ng Amerika. Ang panloob na pampulitikang hidwaang ito sa Washington ay lalong nagpapahina sa posisyon ng Amerika, huwag manghina habang nakikipagnegosasyon sa mga dayuhang bansa sa buong mundo. Sa kabila ng mga tensyon, may mga ulat pa rin na nagpapahiwatig ng posibilidad ng pag-uusap. Ayon sa isang mataas na opisyal ng Iran, magkakaroon ng pagpupulong sa Doha sa darating na Martes, ngunit hindi tulad ng mga nakaraang technical na pag-uusap sa Switzerland. Ang magiging pangunahing focus ngayon ay ang pamamahala sa Strait of Hormuz at ang paghahanap ng mga paraan upang mapababa ang tensyong militar sa buong rehiyon. Ayon sa isa pang mapagkakatiwalaang pinagmulan, ang mga technical na koponan mula sa Estados Unidos at Iran ay inaasahang magpupulong ng hiwalay kasama ang mga tagapamagitan mula sa Qatar at Pakistan sa darating na Miyerkules. Ang pamamaraang ito ng hindi direktang pag-uusap ay ginagamit upang maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan at upang masiguro na ang bawat panig ay makapagpapahayag ng kanilang mga hiling sa maayos na paraan. Mula naman sa Oval Office, nagbigay ng pahayag si Pangulong Trump sa mga mamamahayag. Sinabi niya na ang pagpupulong sa Doha ay maaaring maging napakahalaga o maaaring hindi rin at malalaman na lamang ito sa mga susunod na araw. Sa kabila nito, iginiit pa rin niya na ang Amerika ay nananatiling nagwawagi sa aspetong militar at inulit ang kanyang kondisyon na dapat mapigilan ng Iran sa paggawa ng mapanganib na sandatang nuklear. Sa kabilang banda, patuloy na ginagamit ng Iran ang kontrol nito sa Strait of Hormuz. Nakahati nito ang bansang Oman bilang pananakot at leverage sa negosasyon. Nagbabalak ang Iran na maningil ng bayad sa mga barkong dadaan sa kipot at harangan ang mga sasakyang pandagat na lalabas sa mga itinakdang ruta. Ang hakbang na ito ay nagdulot ng matinding pagkabahala sa mga bansa na umaasa sa malayang paglalayag sa karagatan. Kamakailan, inakusahan ng Amerika ang Iran ng pag-atake sa dalawang komersyal na barko gamit ang mga missile at drone. Bilang ganti, binomba ng Amerika ang mga pasilidad ng militar ng Iran. Hindi naman nagpahuli ang Iran at naglunsad din ng sarili nitong mga missile at drone patungo sa mga base militar ng Estados Unidos sa Kuwait at Bahrain na lalong nagpalala sa sitwasyon at naglapit sa buong rehiyon sa isang ganap na digmaan. Sa Washington, nagbigay ng maikling ulat sina Witkoff at kalihim ng Estado Marco Rubio sa mga miyembro ng Kongreso ukol sa sitwasyon sa Iran. Bagamat inilarawan ito ng ilang Republican na makabubuti, tinawag naman ito ni Senador Chuck Schumer ang pinuno ng mga Demokratiko na kulang sa detalye at hindi sapat. Binatikos niya ang administrasyon sa pagkaladkad sa Amerika sa isang magastos na digmaan na walang pakinabang sa kanila. Sa gitna ng kaguluhan, nagpahayag naman ng tagumpay si Pangulong Masoud Pezeshkian ng Iran. Ayon sa kanya, ibabalik na sa Iran ang 6 na bilyong dolyar mula sa kabuuang 12 bilyong dolyar na pondo na naunang na-freeze sa Qatar. Inilarawan niya ang memorandum na ito na kinabibilangan ng pag-alis ng parusa ng Amerika sa langis ng Iran bilang isang napakalaking tagumpay para sa buong mamamayang Iranian sa ngayon. Bilang huling balita, nakikipagtulungan na si Pangulong Emmanuel Macron ng France sa Oman upang mapababa ang tensyon at magtanggal ng mga bomba sa kipot. Ngunit binalaan siya ng Iran na huwag makialam dahil sila lamang ang may karapatang gumawa nito. Mananatiling nakatutok sa mga susunod na kaganapan sa Doha.